Tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasunod na rin yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag pababayaan ang mga OFWs na naipit sa sigalot maging ang kanilang mga pamilya. Si J.M. Pineda sa report. Nagsasagutan ng Israel at Iran ng pag-atake. Dahil dito, naipit ang mga Pilipino sa mga nasabing bansa. Tiniyak naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakalatag na ang kanilang mga plano kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na 4 na mga Pilipino ang nadamay sa gulo. Ito'y matapos magpakawala ng airstrike ang Iran papunta sa mga lungsod ng Israel. Kaagad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang mga Pinoy sa Israel at Iran. Handa rin ng DFA kung sakali mang magbigay ng utos ang Pangulo sa repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na apektado ng tensyon. Siniguro po ng DFA na may contingency plan kung kinakailangang ilikas sa mga Pilipino mula sa Iran. Sa Israel naman, mayroon na po nga naipadala na team para tiyakin ang kondisyon ng ating mga kababayan roon. Ang 4 na kababayan po na nasugatan at nasa ospital, 2 na po sa kanila ang nailabas at 2 naman po ay nananatili sa pagamutan. Hiling din ni Senate President Chis Escudero na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFWs na naipit sa bakbakan. Tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa giyera nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ilang kilometro lang ang layo ng mga Pilipinong sugatan mula sa Tel Aviv. Ayon sa DFA, nasa labas sila ng kanilang mga bahay nang tumama ang missile. Siniguro naman ng palasyo na handa ang tulong sa mga apektadong Pinoy. Ang DMW at OWA ay dapat siguraduhin ang safety and well-being of the OFWs na apektado ng tensyon dito sa Middle East. At magkakaroon po, ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flas, sinabi niyang pantay ang proteksyon ng gobyerno sa lahat ng mga tao na nasa Israel. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the Israel Eileen Menjola, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa mga katabing bansa ng Israel. Ito ay para makalabas na ang mga Pinoy na nakatira dito. Sarado kasi ang mga paliparan, kaya malabong makapasok maging ang mga chartered flights sa Israel. The only way out po is through Jordan and through Egypt. Ngayon, kailangan din naman po namin makipag-coordinate sa ating embassy doon sa Amman at sa Cairo para ipahintulot ho ng mga officials ng Egypt at saka ng Jordan na papasukin ho yung mga Pilipino natin. Sa katunayan ho, meron na hong nakapasok na mga pilgrims ho. Nagkataon ho may mga pilgrims na nakatawid naman po sa border ng Jordan. Mga 46 po sila kahapon. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.